Ang posibilidad na magising si Miss Shen ay napakaliit. Dapat kayong maghanda sa pag-iisip. Hmm. Ginoo, sabi ng doktor wala pa ring pag-asa. Baka naman talagang kailangan nating, gaya ng sinabi ng Panginoon, hanapin ang panganay na anak ng pamilya Joe para ikasal upang maalis ang malas. Pero ang pakasalan ng isang estranghero, miss, magiging masaya ba talaga siya? Sa 100 bilyong yaman ng pamilya Shen, walang mangahas na gawing malungkot ang apo ko. Ang pamilya Joe ay dapat ituloy ang kasal na ito. Kahit na ano, dapat kong protektahan ang apo ko. Sige, naiintindihan ko. Paikot-ikot ka pa rin sa mga walang kwenta mong mga bagay. Nakaabala ka sa akin. Umalis ka. Huwag kang magmadali, mahal kong kapatid. Ang kuya mo ay nagdala sa iyo ng napakagandang balita. Wala akong interes. Makinig ka sa akin. Ang anak na babae ng pinakamayamang pamilya, ang pamilya Shen, iyon ay si Shen Yanwen. Ang kanyang pamilya ay partikular na humiling ng panganay na anak na lalaki ng pamilya Zhou na maging isang manugang na titira sa bahay ng asawa. Iyan ay iyong negosyo. Anong kinalaman ko diyan? Totoo. Dapat ay akin itong usapin. Pero ang kuya mo ay mabait. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang magandang alok na ito. Magandang alok. Kasal sa pamilya ng babae. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan, pare. Papakasalan mo ang pamilya para sa akin. Pagkatapos nito, papasok ko kay tatay na ilagay ang pangalan mo at ng nanay mo ng may dignidad sa talaang kanan ng pamilya Joe. At hindi ka na maiipit sa likod bahay na ito kailanman. Tala ang kanan. Ang pagkilalang hinintay ni nanay ng kalahati ng kanyang buhay. Wala ka kung hindi bastardo. Bagay ka lang sa pagpapakasal sa pamilya. Hindi ako bastardo. Ang nanay ko ang unang pag-ibig ni tatay. Tama na iyan. Kung wala ang pahintulot ko, hinding-hindi ka kikilalanin ng pamilya Joe. So, ano ang desisyon mo? Sasali ka ba o hindi? Paano kung malaman ng iba na ginagawa ko ito para sa iyo? Paano kung malaman ng iba? Hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin. Ang sikretong ito hinding-hindi malalaman ng iba. Joe Dingran, ikaw. Tandaan mo, manahimik ka. Mula ngayon, ikaw si Joe Dingran at alagaan mo si Miss Shen. Kunin mo ang proyekto sa kanlurang lungsod para sa akin. Kung hindi, mapapahamak ka. Ang pagpasok ng nanay ko sa talaang kanan, sana tuparin mo ang iyong salita. Sige, huwag mong palampasin ang mapalad na oras. Ito ba ay isang espesyal na ritual ng mayayamang pamilya? Dumating na ang mapalad na oras. Binata, mangyaring tumawid. Tumawid sa brazier. Hindi ko inaasahan na ang kaugalian ng pamilya Shen ay napakaluma. Ikaw si Miss Shen Yanwen, ang pakakasalan ko. Hindi. Ito, ay pinapakasalan ka. Isang manok. Ano ang ibig sabihin nito? Magsunduan kayo. Ang lalaki ay humakbang sa apoy. Magsunduan gamit ang manok, hindi pa narinig. Para ito sa swerte. Sapat na ang kilos. Ang manugang na nakatira sa pamilya Shen, hindi madali maging isa. Eksakto. Nanay, para sa iyo, titiyakin ko itong kahihiyan. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Ikatlong pagyuko sa isa't isa. Mr. Joe, ito ang iyong silid. Kailangan ni Miss ng katahimikan para gumaling. Mangyaring tumahimik. Ang arte niya talaga. Gumamit ng manok sa seremonya. Mag-isa sa gabi ng kasal. Gusto kong makita kung gaano kagaling si Miss Shen. Ano ang ibig sabihin nito? Isang gulay. Ayos na rin.
Nakakatipid tayo sa problema ng pakikitungo sa isa't isa. Maganda pa rin kahit may sakit. Ito ba talaga ang asawa ko? Ang mga pilikmata na ito, ang ilong na ito, ang bibig na ito ay simpleng obra maestra ni Noah. Mahal. Wen, tatawagin kita sa ganyan simula ngayon. Mahal. Baka ito ang tadhana, kahit sa paningin ng iba, ang ating kasal ay hindi karaniwan. Pero, hindi kita bubuliin. Protektahan kita. Protektahan ang unang tahanan na meron ako. Ang ganda. Bakit ang ganda rin ng kamay niya? Mukhang. Ang pagiging manugang sa pamilya Shen ay hindi naman masama. Master, ito ang regalo ng Master para sa iyong kasal sa pamilya. Kalahati ng kayamanan ng pamilya Shen. Master, sabi ni Master Shen, hindi niya alam kung ano ang gusto mo, kaya pumili siya ng ilang bagay ng random. Diyos ko, binabawi ko iyon. Hindi lang walang talo, kundi malaking panalo. Nag-asawa ako sa isang pabrika ng pera. Sabihin mo kay Lolo para sa akin, mula ngayon, ang pag-aalaga kay Nianwen, ako na ang bahala lahat. Aalagaan ko si Nianwen ng mabuti, ganap at lubos. Nianwen, hindi, benefactor. Mula ngayon, ikaw ang aking gabay na liwanag. Ako, Joey Ann, sumusumpa na ituturing kita, tulad ng isang ninuno, sasambahin kita. Master, ang iyong mga nais ay ipaparating ko kay Master Shen. Kami ay hindi na makikialam sa iyo. Asawa, Nianwen. Kapag gumaling ka, gagamitin natin ang perang ito para buksan ang pinakamalaking art gallery sa mundo. At saka kukuha ng 20 katulong tulad ni Katie, mga magagandang katulong para maglingkod sa iyo araw-araw. Nakakakita ba ako ng multo o namamanhid ang kamay ko? Doktor, Katie, kamay, gumalaw. Ikaw, gising ka na. Lumabas ka. Katie, hanapin si Mr. Zhang para gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Ma'am, ang matandang Master ay partikular na nag-utos, sabi ng Master na isagawa na ang basbas. Ang kasal ay hindi maaaring masira. Kung hindi, masama ito sa iyong kalusugan. At saka, ang balita ay inanunsyo na sa buong bansa. Ang pamilya Shen, hindi kayang tiisin ang kahihiyan na ito. Naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Opo, ma'am. Mukha siyang disenteng tao. Maaari siyang maging karapat-dapat na manugang para sa pamilya Shen. Ang kanyang aura ay nakakatakot, parang isang punong guro. Ikaw. Halika rito. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Zhou. Para sa mukha at interes ng dalawang pamilya, maaari tayong magkaroon ng kontraktual na kasal, pero sa pangalan lamang. Ngayon, mayroon akong 3 patakaran para sa iyo. Una, huwag kang sa publiko. Mangahas na maging asawa ko. Sa harap ng iba, tawagin mo akong President Shen o Miss Shen. Okay, pangako ko. President Shen. Pangalawa, huwag kang pumasok sa aking kwarto. Ngayong gabi, lumipat ka sa katabing kwarto. Talaga. President Shen, lilipat na ako agad. Pangatlo, bawat buwan, bibigyan kita ng allowance na $1,000,000. Hindi ka dapat magtanong tungkol sa anuman sa akin. Ang aking trabaho, schedule, buhay panlipunan, wala kang pakialam sa mga iyon. Allowance na $1,000,000. May ganoon bang magandang bagay? Ibig sabihin, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano at mababayaran pa. Kung gusto mo, President Shen, tiyak na hindi kita aabalahin. Lumabas ka. Magpahinga ka. President Shen.
Sino ang nag-utos sa iyo na buhatin ako? Ibaba mo ako. President Shen, hindi nakasaad sa kontrata na hindi kita matutulungan kung mahulog ka. Malamig ang sahig. Hindi ka pa ganap na gumaling sa iyong sakit. Ikaw. President Shen, tumutulong lang ako. Ginagampanan ang mga tungkulin ng isang manugang na nakatira sa inyo. Hehe, itong si Miss Shen ay hindi naman pala nakakatakot. Hindi marunong gumamit ng kutsilyo at tinidor. Ang pamilya Joe, kahit hindi kasing yaman ng pamilya Shen, ay isa pa ring mayamang pamilya. Hindi sila kakain ng steak gamit ang chopsticks. Mamaya ay may horse club. Ang pamilya Wang at Lin ay naroroon. Sumama ka sa akin. Equestrian, President Shen, ako. Nasusuka ako sa kabayo. Kung magsimulang tumakbo ang kabayo, masusuka ang tiyan ko. Sige, maglaro tayo ng golf. Tahimik doon. Maganda para sa usapang negosyo. Ibig mong sabihin, nakatayo sa araw ng buong hapon para lang pumalo ng bola sa butas. Sa oras na iyon, mas gugustuhin ko pang, Mas gusto mo ang ano? mas gusto kong magpinta. President Shen, hindi mo alam, yung tindahan ng gamit pansining sa kalsada, pintura na 10 piso, kaya kong magpinta buong araw. Makulay. Pintura kahit anong gusto ko. Napakasaya. Oo, nga, kawili-wili. Sa karaniwang sosyal na pagtitipon ng mayayaman, umiiwas siya ng todo. Pero sa mumurahing gamit pansining, sobrang passionate siya. Siya ba talaga si Joe Dingran? Talaga bang panganay na anak ng pamilya Joe? Zhou Yian, huwag mong isipin na dahil pumasok ka sa pamilya Shen, mayabang ka na ngayon. Ang West City Project ng pamilya Shen, kailangan mong makuha para sa akin. Kung hindi, ang katayuan ng iyong ina, hindi mo makakamtan sa buong buhay mo. Tandaan mo, peke ka lang. Sino ang tumawag? Na nagpabalisa sa iyong ekspresyon. Tawag mula sa pamilya Joe. Hindi ko siya pwedeng paalalahan na may kinalaman ako sa pamilya Zhou. Kung malaman niya kung sino talaga ako, hindi. Yung mga spam text at tawag, nakakainis. Kamakailan ba ang pamilya Zhou ay interesado sa bagong West City Project? Sobrang interesado? Paano mo nalaman? Sa bilog na ito, walang sikreto. Ang pamilya Joe lang ang nag-abot sa iyo ng balita, hindi ba? Hoy, Presidente Shen. Ang galing mo talaga. Wala kang namimiss. Simple lang yan. Gwapo ka. Kaya mong kitain ang pera dahil sa mukha mo. Mag-isip ka ng paraan para pasayahin ako. Kung maganda ang mood ko, ibibigay ang proyekto sa pamilya Zoe. Sabi ko lang, bigay na agad. Hindi. Bakit hindi? Ginagawan mo ng paraan ang pamilya Joe mo, kumikita ka ng puntos para sa sarili mo, at ayaw mo pa yon. Ang kooperasyong pangnegosyo dapat ay tungkol sa patas na kompetisyon. Kung bibigyan mo kami ng espesyal na trato, hindi ito patas sa pamilya Zhou, pamilya Shen, at sa iba pang mga kumpanya na naghirap magbid. Lahat hindi patas. At saka, ayokong ginagamit ako. Ayaw kong ang pamilya Zhou at ang basurang si Zhou Dingran ay magkaroon ng madaling buhay. Kung hindi dahil sa pamilya Zhou, baka ang nanay ko at ako ay masaya pa ring magkasama. Ngayon gusto nila akong samantalahin. Panaginip lang yan. Tumanggi ng direkta. Binibigyang diin ang pagiging patas. Ayaw na ginagawa kang laruan. Ito ay ibang-iba sa kanyang karaniwang pagbibiro at sunod-sunurang asal. Medyo iba. Saudingran. Minsan talaga nagugulat ka sa akin. Talaga? Sa tingin ko lang dapat maging makatuwiran ang mga tao. Mayroong charity gala bukas ng gabi. Sumama ka sa akin. Presidente Shen, doon ay sobrang hindi komportable para sa akin. Natatakot akong may sabihin akong mali at mapahiya ka. Hindi ko sinasabi na magpanggap ka. Dinadala kita para ikaw mismo ang makakita kung ano ang tinatawag mong mundo ng patas na kompetisyon. Sa tunay na arena ng kasikatan at kayamanan, kung paano talaga ito gumagana. At para ring ipakilala sa iyo ang ilang tao, para sa hinaharap hindi ka maloko ng mga kahina-hinalang tao. At hindi mo alam kung paano haharapin. Binalaan ba niya ako?
O sinusubukan lang ako? Kaya ito ang tinatawag nilang high society, para bang lahat ay may suot isang maskara sa kanilang mukha. Joey yan? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumunta sa akin dati? Binablock mo pa ako. Hindi ka ba natatakot na magagalit ako at hindi ka papansinin? Hanapin mo ako. Hindi ka ba kasama ni Joe Dingran ngayon? Kaya pala talagang nagsiselos ka sa akin at kay Joe Dingran. Kasama ko siya dahil kaya niya akong bigyan ng magandang buhay. Nagtitipid ka at nag-iipon ng ilang buwan at hindi pa rin sapat para sa isang purse para sa akin. Hindi mo naman gustong hadlangan ang future ko, di ba? Hindi kita hahadlangan, naway mabilis kang umangat. Ano bang problema sa ugali niya? Galit ba talaga siya ng ganoon? Mukhang kailangan ko siyang suyuin. May magagandang katangian ka rin? Si Joe Dingran ay hindi kasing attentive mo. Sabi ko sa iyo, papayagan kitang maging kaibigan ko. Magiging tulad ng dati tayo. Tulad ng dati, maging alalay mong laging handa. Huwag mong sabihin ng ganoon. May nararamdaman pa ako para sa iyo. May asawa na ako. Miss Lee, bawiin mo ang mura mong nararamdaman. Ano? May asawa ka na? Well, tingnan natin kung sino ito. Ito ang walang kwentang kapatid ko na nagpakasal sa isang gulay. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala. Sinasabi ko sa kanya na itigil ang pang-asar sa akin. Masaya ako sa iyo. Nakita ko na ang mga walang hiya, ngunit hindi kasing walang hiya nito. Talagang bulaga ako dati. Hoy, may asawa na siya. Kanino? Sinong babae? Lakas ng loob na agawin ng lalaki ko? Siya ay kasal sa pinakamayamang tao sa lungsod ng Jing, ang manugang na nakatira sa bahay ni Miss Shen. Manugang na nakatira sa kanila? Miss Shen? Yung gulay na freak? Kaya pala nandito ka sa ganitong event. Ginagamit ang babae para makapasok sa ganitong event. Hindi ba parang hindi totoo? Joe Yi-an. Alamin mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na dahil manugang ka ng pamilya Shen, makukumpara ka sa akin, ang panganay na anak ng pamilya Zhou, sa parehong antas. Ang proyekto sa West City. Kunin mo iyon para sa akin. Ngayon, bilang panganay ng pamilya, Zoe, nararapat ang nakatayo rito. Ay ako, di ba? Oy! Nakatayo ka rito nararapat? Hindi ba dapat inaalagaan mo ang iyong may kapansanang asawa? Lalabas ka rito sa publiko? Hindi ka ba natatakot na sisihin ka ng pamilya Shen? Bakit ang lakas ng sigaw mo? Gusto mong malaman ng lahat ang pagpapalit mo? Isigaw mo sa buong tao. Ihiya ang pamilya Shen. Ikaw! Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung ayaw mong imbestigahan ng pamilya Shen, tumahimik ka. Joe Yi-an, peke ka. Ilang araw ka palang manugang na nakatira at ang yabang mo na? Lakas ng loob mo akong turuan? Mukhang ako, bilang kuya mo, ay hindi ka na tinuruan ng leksyon sa mahabang panahon. Tigil. Pinakialaman mo ba ang mga tao ko? Nagtanong ka ba sa akin? Anong nangyayari? Magkakilala ba kayo? Hindi. Kaunting hindi pagkakasundo lang. Bakit siya nandito ngayon? Hindi niya dapat malaman. Tungkol sa akin at kay Joe Dingran. Tara na. Magsisimula na ang subasta. Tara na, kung hindi ka luluhod at yuko ngayon at hihingi ng tao sa akin, hindi ka makaalis. Sino ka? Sino ako? Isang babaeng bastos ang naglakas loob makialam sa usapan ko? Sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Joe, Joe Dingran. Isang taong hindi mo kayang galitin. Siya si Shen Nianwen. Shen Nianwen. Sa tingin ko, kakarinig ko lang ng pinaka-nakakatawang biro ng siglo. Siya, si Shen Yanwen. Alam ng lahat na si Shen Yanwen ay isang paralitikong nakahiga. Isang pangit at kasuklam-suklam na walang kwenta. Kung siya nga si Shen Yanwen, kakainin ko ang imbitasyong ito. Sira na ito. Joe Dingran, gago ka. Ikaw si Joe Dingran? Ang panganay na anak ng pamilyang Joe. Hindi ko binabago ang aking pangalan. At hindi rin ang apelido ko. Ako, si Joe. Ano? Natatakot marinig ang pangalan ko? Ikaw ay isang artista na inupahan niya para magpakitang tao, di ba? Hindi naman pangit, pangangatawan. Medyo maganda rin. Paano kung ganito, sumama ka sa akin ngayong gabi, babayaran kita ng doble sa binabayad niya. Ang presyong ito, sa tingin ko hindi mo kayang bayaran. President Katie, dumating ka sa tamang oras.
Ang dalawang ito ay walang imbitasyon at nagdudulot sila ng gulo dito at nagpapanggap silang si Miss Shen. Tawagan agad ang seguridad at paalisin sila para linawin ang bagay. Oh, siya nga pala. Pare, medyo naiintriga ako. Kasal ka na kay Shen Yanwen ng matagal. Nagkaroon na ba kayo ng pisikal na ugnayan? Anong pakiramdam ang makasama ang isang taong walang malay? Dingran, okay ka lang? Paano mo nagawang sakta ng asawa ko? Katie, bakit mo ako sinaktan? Ang sampal na ito ay para turuan ka kung ano ang kahulugan ng respeto. Ang mga tao ng pamilyang Shen ay hindi dapat galawin mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ito ay ang nag-iisang tagapagmana ng Shen Group, Miss Shen Yanwen. Ano? Siya si Shen Yanwen? Siya si Zhou Dingran. Sino ka? Ang mga Shen ay nasa kabisera, isang kilalang pamilya. Paano mo nagawang magsabuatan upang dayain ako? Miss Shen, siya iyon. Lahat ng kasalanan niya. Ninanais niya ang yaman at katayuan ng iyong pamilya. Lumuhod siya at nakiusap sa akin. Doon ko siya binigyan ng pagkakataon na magpakasal sa pamilya. Siya ay isa lamang nakakahiyang anak sa labas. Ang kanyang ina ay mas walang hiya, inakit niya ang tatay ko upang magkaanak. Tumahimik ka. Hindi ko hahayaang magsalita ka ng ganyan tungkol sa nanay ko. Bastardo! May sasabihin ka ba? Ako. Hindi ako bastardo. Hindi rin ang nanay ko. Ang pamilya Zhou ang sumira sa amin. May dalawa akong dahilan kung bakit tinanggap ko ang kasal. Una, ayaw kang pakasalan ni Zhou Dingran. Ginamit niya ang pangako ng paglilinis ng pangalan ng nanay ko at paglalagay sa kanya sa talaangkanan upang pilitin akong pumalit sa kanya. Ang pagpasok sa talaangkanan ay panghabang buhay na hiling ng nanay ko. Pangalawa, nadama kong hindi ako karapat-dapat na tumabi sa isang napakakinang, napakaperpekto. Kaya hindi ako nangahas na sabihin sa iyo. Pasensya na, Miss Shen. Niloko ko kayo at ang pamilya Shen. Handa akong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Narinig mo ba yon? Miss Shen, manloloko siya. Isang anak sa labas, hindi sapat para sa iyo, at tiyak na hindi para sa pamilya Shen. Dapat mo siyang paalisin ngayon din. Sino ang mag-aakalang si Shen Yanwen ay hindi pala isang gulay at napakaganda? Kapag pinalayas niya si Zhou Yian sa bahay, lahat ng mayroon siya at ang pamilya Shen ay magiging akin. Tama po, Miss Shen. Ang isang tulad ni Zhou Yian, siya ang pinakamapanlinlang. Upang makamit ang kanyang mga layunin, gagawin niya ang lahat. Ang pangalan mo ay Zhou Yian, hindi Zhou Dingran. Zhou Yian, naniniwala ako sa iyo. Ikaw, naniniwala ka sa akin? Bakit ka naniniwala sa kanya? Na siya ay isang kept man? O naaasa siya sa babae? Tingnan mo ko. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Zhou. Siya ay wala kundi isang daga sa imburnal. Ang aking lalaki may karapatan na maging isang kept-man. Kung gusto niya, pwede siya. Ako, si Shen Yanwen, kayang-kaya ito at masaya akong gawin ito. Ang kanyang libreng sakay. Hindi mo ito makukuha. Ikaw, Naniniwala ako sa iyo at sa iyong pagkatao. Wala itong kinalaman sa kayamanan o sa titulong panganay na anak ng pamilya Zhou. Sa pagkakataong ito, gusto kong mag-anunsyo ng isang bagay. Tungkol sa bagong proyekto ng Shen Group sa kanlurang bahagi ng lungsod, ang karapatang pumili ng kasosyo ay lubos na ipagkakatiwala sa aking asawa, Zhou Yian, para sa pinal na desisyon. ano? Bahala na ako. Yian, mabuti kong kapatid. Nagbibiro lang ako. Magkapatid tayo. Mas makapalang dugo kaysa tubig. Ang sinabi mo kanina ay hindi parang biro. Kasalanan ko. Nagsalita ako ng hindi nararapat. Mapagbigay ka. Huwag mo akong sisihin. Dahil sa proyektong ito na pinakasal tayo ni tatay sa pamilyang Shen, basta manalo tayo sa proyektong ito, ang Zhou Group natin ay maaaring maging nangungunang negosyo sa kabisera. Ang pamilyang Zhou? Anong kinalaman ko doon? Basta pumayag kang tulungan ako, ikaw na ang magsabi ng mga kondisyon mo ngayon. Tungkol naman sa pagpasok sa talaan ng pamilya, kasama si tatay. Ako na ang bahala. Ah, ganun. Dahil taos-puso ka, kung magtatanim pa ako ng galit, magmumukha akong hindi makatuwiran. Pero, pakiramdam ko ang iyong sinseridad ay medyo kulang. Mr. Zhou, magpakita ka ng sinseridad. Tama. Kailangan mong magpakita ng tamang respeto kapag humihingi ng tulong. Sobra na yan. Dingran, pinipilit ka nilang lumuhod. Huwag mo silang pakinggan. Ano ang alam mo? Pananaw ng babae yan.
Ang proyektong ito ay sisiguraduhing hindi na mag-aalala ang pamilyang Joe tungkol sa pagkain o inumin habang buhay. Pero, ang pagluhod, hindi ba? Mukhang hindi pa napag-isipan ni Mr. Zhou ito. Sa palagay ko, lahat ng narito ay gustong pumalit sa iyo. Ang proyekto sa West City kasama ang karapatan sa pagpapaunlad ng Eastern Resort. Ano? Ang karapatan sa pagpapaunlad ng Eastern Resort? Ang Eastern Resort ay hindi mo makukuha kahit may pera. Ito ay strategic development land. Miss Shen, Mr. Zhou, hayaan nyo kaming. Tingnan nyo kami, may sinseridad kami. Manahimik ka. Humihingi ako ng tawad. Patutunayan ko ang aking sinseridad sa pamamagitan ng aksyon. Kapatid, tingnan mo. Sapat ba ang aking sinseridad? Maaari mo na bang ibigay sa akin ang proyekto? Ginoong Zhou, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Tatawanan tayo ng mga tao. Iyan, ang proyekto. Nangako ka, pare. Pare, yumuko ka pa. Kung may sama pa ako ng loob, magmumukha akong maliit. Nian Wen, tungkol sa proyekto ng West City, nasa isip ko na ang pinakamagandang kandidato. Tama. Ang ating Joe Group, mas mabuting makipagtulungan sa taong kilala natin. Yun ay si President Chen mula sa Mingde Group. Sa tingin ko siya ang ating pinakapinagkakatiwalaang kasosyo. Ano? Meng the Group? Zhou Yen. Pinaglalaruan mo ako. Cathy, ang asawa ko ay sobrang interesado sa filosofiya ng Mingde Group, sobrang interesado siya. Hanapin si President Chen at pirmahan agad ang letter of intent. Opo, miss. Gagawin ko agad. Zhou Yen. Ibabaon kita. Guwardiya. Joe Dingran, hindi ito lugar para magdulot ka ng gulo. Kung magiging maayos ka, maaari kong payagan kang manatili sa handaan ngayong gabi. Kung hindi, ikaw at ang pamilyang Zhou ay masisipa palabas ng Jingxi ng magkasama. Pare, salamat sa iyong katapatan. Zhou Yan. Maghintay ka lang. Uy, salamat sa ginawa mo kanina. Para saan? Salamat sa pagtitiwala mo sa akin sa malaking proyekto at pagbibigay sa akin ng huling desisyon. Sa tingin ko, ito ay maaaring masyadong nagmamadali. Baka dapat mong pag-isipan muli. Nagtitiwala ako sa aking paghuhusga. Pero maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit pinili mo ang Mingde? Bago ako dumating, natatakot akong magmukhang tanga. Kaya nag-research ako. Ang Mingde, kahit maliit ang sukat, ngunit ang kanilang huling proyekto sa pagsasaayos ng lumang lungsod ay ginawa ng napakahusay. At ang paglilipat ng mga tao ay napakamaingat. Ang proyekto sa West City ay may kinalaman sa maraming lumang kapitbahayan. Sa tingin ko, ang ipagkatiwala ito sa kanila ay magpapakita ng higit na respeto at pag-aalaga at Ano? malinaw ang kanilang strategic plan, hindi sila magpapalawak ng bulag. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay mas kapakipakinabang para sa pamilya Shen. Talagang marami siyang ginawang research. At ang kanyang mga insight ay napakatumpak. Halos magkapareho sila sa aking assessment report. Bukod sa paggalang sa mga pagpipilian at malinaw na diskarte, may iba pa ba? Mayroon ding Zhu Dingran. Siya ay para lamang sa mabilisang kita. Kung ibibigay mo ang proyekto sa kanya, iisipin lang niya kung paano i-maximize ang kita at hindi niya isasaalang-alang ang pangmatagalang epekto. Kung makikipagtulungan ka sa kanila, hindi ito magtatagumpay. Inaalagaan mo ako. Pagkatapos ng lahat, asawa mo ako, tayo'y magkasamang umangat at magkasamang bumagsak. Joe Yan. Natuklasan ko na ibang-iba ka. Matalino ka talaga. Pinuri niya ako. Talagang pinuri niya ako. Paano ito mas kapanapanabik kaysa makuha ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Shen? Mas nakakaganyak pa. Mga minamahal na bisita, salamat sa paghihintay. Simulan na natin ang subasta ng unang item. Para mapanatili ang kadalisayan ng kawanggawang ito, ang subasta ngayong gabi ay isang misteryong subasta. Lahat ng likhang sining ay magkakaroon ng kanilang tunay na anyo na mailalahad lamang pagkatapos makumpirma ang benta. Ang ating unang lote ay gawa ng isang batang umuusbong na artista, Mr. X, Facing the Sun. Simulang tawad, $200,000. Ang Mr. X na ito ay medyo mahiwaga. Hindi pinapakita ang kanyang mukha. Narinig ko bata pa siya. Ang estilo niya ay napakamakabagbag damdamin. Tunay kong hinahangaan siya. Talaga? Sa tingin ko, okay lang siya. Gusto mo ba ito? Kung gusto mo ito, pwedeng tawaran ko at ibigay sa iyo. Hindi na kailangan, sobra naman iyan. 200,000 para sa painting na iyan? Baliw iyan. Iyong painting, alam mo ba ang itsura niyan? Miss Shen,
Kung malaman ni Mr. X na binili mo ang painting na ito para kay Joe Yin, magagalit siya ng sobra. Alam ko. Ano bang alam ni Zhu Yian? Bastos siya. Kung mapunta sa kanya ang painting ni Mr. X, sayang naman. Tingran, nakuha mo ba ang pangalan ng painting? Facing the Sunday. Tugma na tugma ito sa aking damit ngayon. Gusto ko talaga ito. Si Zhou Yian na bastos walang alam sa sining. Hindi tulad mo na may panlasa at pera. Kung gusto mo ito, tatawaran ko at ibibigay sa iyo. Panoorin mong mabuti? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pag-aaksaya ng pera para sa isang dilag, hindi tulad mo na isang sustentado lang. 250,000. Dahil sabik ka na magpasikat sa pagkakataong ito, siguradong mas lalo kang magdurugo. Bigla ko na namang gusto ang painting na ito. Huli na ba? Siyempre. 300,000. Hindi, sadyang ginagawa mo ito, di ba? 350,000. 500,000. 800,000. 1,000,000. 1,000,000 at 200,000. Si Ginoong Zhou ay talagang mapagbigay. Dahil gusto mo ito. Hindi ko ito ipipilit. Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Ang ilang tao, pumapasok sa mga lugar na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa mga babae. Pero sa totoo lang, mura pa rin sila. Kung hindi mo kayang bilhin, aminin mo, huwag kang manalo sa bid. At ipabayad pa rin sa babae mo. Nakakahiya naman. Tumpak. Oo, Dingran, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Ang aking napili noon ay talagang tama. Sigurado ka bang ayaw mo ito? Hindi problema ang pera. Kung gusto mo ito, kaya kitang sindihan ng Sky Lantern. Sindihan ng Sky Lantern para lang sa isang painting? Sayang naman. Mayroon akong daan-daan na ganitong klase. Anong daan-daan? Wala. Sa tingin ko lang, hindi sulit na sindihan ang Sky Lantern. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga balak bilhin ang painting na ito sa simula pa lang. Hintayin mo lang ang palabas. Magiging kahanga-hanga ito. Binabati kita, Ginoong Zhou Dingran. Sa presyong 1,200,000, panalo ang painting ni Ginoong X na Sunward. Mangyaring umakyat Ginoong Zhou upang buksan ang ating unang lot. Perpekto. Hayaan ng lahat na makita kung sino ang tunay na nakakaintindi ng sining. Joe Dingran, talagang inaabangan ko na makita, pagkatapos ma-unveil ang painting, ang iyong ekspresyon. Hindi ba ito yung kay Joe Yian na ipininta sa bahay? Yang basurang yan? Ano ang sinabi mo? Ito ay ipininta ng master. Si Zhou Yian pala si Mr. X? Joe Yian? Lakas ng loob mo, nalokohin ako. Ang Sunward ni Mr. X, paano mo yun naipinta? Itong basurang walang kwenta? Tiyak na nagsabuatan kayo para dayain ako. Pinalitan ninyo ang pintura ni Mr. X. Si Mr. X ay si Zhou Yian. Kaya pala sabi niya paborito niya ang pagpipinta. Hindi ko inaasahan na may ganito pala siyang nakatagong pagkatao. Mr. Zhou, iyan ay isang may kinikilingang pahayag. Para maiwasan ang pandaraya, lahat ng aming mga item sa subasta ay pinangangasiwaan ng pinakapropesyonal na ahensya ng pagtatasa sa kabisera. Lahat ay hindi pa nakakakita ng item na ito. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang sertipiko. Imposible. Paano magiging ang Sunward ni Mr. X? Paano naging si Zhou Yian si Mr. X? Okay, dapat pagka ito. Imposible. Paano siya naging ex? Noong kasama ko siya, wala akong ideya na marunong siyang magpinta. Maligayang pagdating, Mr. X, sa aming lugar ng subasta. Maaari ka bang umakyat sa aming subasta at magsalita ng kaunti? Salamat sa inyong lahat sa pagmamahal sa aking pintura. Lalo na kay Mr. Joe, ang pinturang ito ay tinatawag na Sunward. Sa panahon ng kahirapan, ko ito ipininta. Sana ang aking brush ay makapagbigay ng kaunting lakas sa mundo. Itong 1,200,000, ibibigay ko lahat ito sa mga bata ng Mountain Art School. Hindi, paano ka naging Mr. X? Wala kang iba kundi isang mahirap na bata na walang alam. Hindi ka man lang kayang bumili ng magandang pintura. Ginoong Zhou,
Ang tunay na sining ay hindi tungkol sa presyo, kundi tungkol sa halaga. Ikaw ba talaga si Mr. X? Gumastos ako ng 1,200,000 para sa basurang painting mo. Salamat, Ginoong Zoe. Sa 1,200,000 ito, nakagawa ka ng isang malaking kabutihan para sa akin. Pero tama ka. Talagang hindi ako kayang bumili ng pintura. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang halaga ng painting na ito, canvas at pintura, ay mga 500 yuan. Gago. Talagang napakagago mo. Joke yan. Nangahas kang dayain ako? Gumastos ako ng 1,200,000 para sa basurang ito mula sa iyo. Joe Yian, niloko mo ako. Kaya pala lagi mong tinataasan ang bid. Tingnan mo yan. Ang saya ni Ginoong Zoe. Siya ay talagang ang pinakadakilang pilantropo sa mundo. Halika, Ginoong Zoe. Ha? Tingnan mo ang kamera. Ngiti. Ikaw! Chairman Zoe. Ginastos mo na ang pera. Kaya ngumiti ka. Hindi mo pwedeng mawala ang pera at ang iyong reputasyon, di ba? Mag-iwan ka man lang ng kahit ano para sa pamilya Zoe. Tama yan? Sa ngalan ng Joe Group, ito ay isang maliit na donasyon para sa mga bata sa bundok. Salamat sa inyong lahat. Buwisit, sobra akong nagpapabida. Paano ko ito ipapaliwanag kay Nyanwen? Mr. X, itinatago mo ito ng malalim. Libangan lang. Nagduda lang. Hindi inaasahan na sumikat ito kamakailan. Nagduwadle lang. At pinasayaw mo si Joe Dingran sa gusto mo. At gumawa ka rin ng charity sa tabi. Wala lang siyang utak. Joe Yian, natuklasan ko na hindi ka lang matalino, pero medyo madilim ka rin. So gusto mo ba ang matalino o ang madilim? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ito ay para sa iyo. 100% equity ng Shen Gallery. Ito ang pinakamaayos na pinapatakbo at pinakamahalagang gallery sa ilalim ng pangalan ko. Ngayon ibinibigay ko ito sa iyo. Iyo na ang mamahala. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Hindi ko alam kung paano magpatakbo ng gallery. Natuklasan ko lang ang talento mo. At naalala ko lang na may gallery ako, ikaw si Mr. X. May magandang panlasa at talento ka. Ang desisyon sa West City Project. Nagpapatunay na marunong kang mag-operate. Pinakamabuti na ipagkatiwala ito sa iyo. Ano? Takot kang kunin? Sino nagsabing takot ako? Kukunin ko. Ang laking gallery baka hindi ako makakuha kahit 10 taon. Sino ba naman mag-aakala na naging manugang ako, bigla na lang may lahat ako? Welcome, Presidente Joe. Welcome, Presidente Joe. Wag na masyadong formal, lahat. Tawagin nyo na lang akong yan. O Guro Cho, okay lang. Kami. Buisit, bakit siya nandito? Parang multo na hindi nawawala. Mr. Zhou, ang iyong kape. Iwan mo lang diyan. Yian, nagmahalan tayo dati. Ang lamig mo naman. Lifaya. Oras ng trabaho ito. Kung wala ka ng iba, umalis ka na. Alam kong galit ka sa akin, ang pag-iwan sa iyo noon, pero pinilit ako. Si Joe Dingran yon, binantaan niya ako. Kung hindi ako sumama sa kanya, gagawin niyang hindi na kayo mananatili ng nanay mo dito. Bukod dyan, ano bang maganda kay Shen Yanwen? Malamig at malayo, walang pagkababae, di tulad ko. Lagi kang nasa puso ko. Tayo ay para sa isa't isa. Tapos ka na? Yian, Lifayer, akala mo ba gaya pa rin ako ng dati na tangang naniniwala sa lahat ng sinabi mo? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Bakit sa mga talaan ay 3 painting ang naibenta, pero hindi tugma ang aktwal na inventaryo, at ang mga mamahaling materyales sa bodega, saan napunta? hindi ko alam. Pwedeng magpaliwanag? Bakit ka nga ba nandito, sa lugar na ito? Kailangan ko bang tawagan ang pulis para imbestigahan? Kung paano ka nagnanakaw at nagbebenta ng mga painting at mamahaling materyales sa palihim? Yian, mali ako.
Gusto ko lang gamitin ang channel na ito para kumita. Ang mga painting at pintura nakatambak lang doon. Alang-alang sa ating nakaraan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakaraan? Anong nakaraan ang meron tayo? Iniwan mo ako para sumama kay Joe Dingran, tapos nagkalat ng chismis at pinigilan ako, ginawa akong hindi makaangat ng ulo sa eskwela. Yan ang nakaraan natin. Yian, mali ako. Napakabata ko pa noon. Lahat ay dapat managot sa kanilang mga aksyon at desisyon. May dalawa kang pagpipilian ngayon. Una, bayaran mo ang lahat ng lugi ng buong halaga, at saka umalis ka na. Pangalawa, tatawag ako ng pulis at makukulong ka. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. 3 araw. 3 lang. Umalis ka. Wala akong ganyang pera para bayaran. Ano ang gagawin ko? Siguro, hindi ako nagpakita ng sapat na sinseridad. Hindi, kailangan ko pang sumugal muli. Lahat na sa akin. Ang proyektong ito ay kailangang suriin ng mabuti, walang dapat pagkakamali. Lifayer, bakit nandito ka pa? Yian, alam kong mali ako. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Lifayer, ano ang ginagawa mo? Isuot mo ang damit mo. Yian, mahal talaga kita. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Yian? Kayo dalawa, ito ay isang lugar ng trabaho. Labis na iyon. Mukhang masama ang oras ng pagdating namin. Tara na. Nianven. Nianwen, hindi iyon ang iniisip mo. Lifayer, sinira mo ako. Yan. Ganyan talaga. Sinadya niya akong patibagin, wala akong physical contact sa kanya. Sumusumpa ako, kung nagsisinungaling ako, sana'y tamaan ako ng kidlat. Hindi na kailangan magpaliwanag. Nag-set tayo ng mga pangunahing alituntunin. Walang pakikialam sa pribadong buhay ng isa't isa. Sa tingin ko lang, mahina ang panlasa mo, kahit yung babaeng nag-iwan sa'yo at nagplano laban sa'yo ulit, kaya mo pa rin. Mukhang hindi pa kita lubos na kilala. Akala ko ikaw na. Ano ako sa puso mo? Wala. Nianwen, si Lifayer at ako, matagal na yon, at saka, niloko niya ako. Paano ako magkakaroon ng feelings para sa kanya? Hindi man lang siya bahagi mo. Hindi ko naman siya kinukumpara. Siyempre, ikaw ang CEO ng Shen Group, ang panganay na anak ng pamilya Shen. Kahit asawa mo lang ako sa pangalan. Pero pag lumalabas tayo, sobrang prestihiyoso. Sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay. Inaamin mo ba sa akin? Hindi. Paano ko aaminin sa'yo? Hayaan mong kumuha ako ng tubig. Nianwen, namumula ka. Joe Yian, baliw ka. Sa'yo lang ako baliw. Hindi mo ba sinabi na kukuha ka ng tubig? Bakit hindi ka pumupunta? Ay, kukuha na ako ng tubig. Naku! Mukhang malapit na ang wish ni Old Shen na magkaapo ay hindi na malayo. Sasabihin ko sa kanya agad. Dingran, kailangan mo akong tulungan. Joyen. Si Joyen ay nagpadala sa akin ng liham ng abogado. Binigyan niya ako ng 3 araw upang mabayaran ko siya sa lahat ng pagkalugi. Milyon-milyon iyon. Paano ko makukuha iyon? Tulungan ka? Sa ano? Kung hindi dahil sa subasta. At ang proyekto sa West City na nabigo, pinalamig ng tatay ko lahat ng credit card ko. Lahat ito ay kay Joe Yian, ang munting sinta. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay. Kailangan nating gumawa ng hakbang. Siraan ang kanyang reputasyon ng lubusan. Siguraduhin, hindi na siya makabangon. Madali para sa iyo na sabihin. Ngayon si Shen Yanwen ang nagpoprotekta sa kanya. Ano ang magagawa natin sa kanya? May plano ako. Hindi ba siya ang namamahala sa galerya? Ang mga account ay ang pinakamadaling baguhin.
Bakit hindi umupa ng tao na mandaya sa libro? Sabihin na ginamit niya ang studio upang nakawin ang malaking halaga, sapat para makulong siya ng 10 taon. Paano ang ebidensya? Ang ebidensya ay pwedeng peke mga tala ng transfer, peking kontrata, basta handa kang magbayad sa mga eksperto. Hindi sila matutuklasan agad. At saka, pwedeng sabihin natin na siya ay nagtangkang sexual harassment sa trabaho at pagkatapos, dahil sa galit, bintang sa akin ng pagnanakaw. Kung tutuusin, noong panahon na iyon, sa opisina, kami lang dalawa. Walang saksi, walang patunay. Mabuti. Well, Lee Fire, hindi ko alam na kaya mong maging napakawalang awa. May paraan ka talaga. Ikaw talaga ang babae ko. Sige, ako na ang bahala sa pera at koneksyon. Ikaw na lang ang bahala sa Sexual Harassment Act at gawin itong kapanipaniwala. Atakihin natin mula sa dalawang lado. Gawin siyang sa harap ng batas at opinyon ng publiko, hindi na makabangon. Ginoo, may nangyari. Tingnan mo ang headline ngayong araw. Ang telepono ni Miss ay puro tawag. Maraming kasosyo ang nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong maglabas ng pahayag ng abogado agad? Huwag kang mag-alala. Talagang gagawin nila ito sa huli. Ikaw, alam mo na itong mangyayari? Ito ay isang desperadong huling paraan. Kati, huwag kang masyadong balisa. Kapag nangingisda ka, kailangan mong maghintay hanggang sa matibay ang pagkagat ng isda, saka mo ito hilahin. Sasabihin ko sa iyo ang ilang bagay. Ikaw ang bahala. Okay. Joe Dingran, Lifayer, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Dahil ipipilit ninyo ang landas na ito. Huwag ninyo akong sisihin sa personal na paghuhukay ng inyong mga libingan. Akala ninyo ba madali akong utuin? Si Zhou Yian at ako, inaamin ko na kami ay dating magkasintahan. Pero hindi ko inaasahan, pagkatapos niyang pakasalan, ang pamilya Shen. Napatuloy pa rin niya akong ginugulo. Paulit-ulit na panliligalig sa salita at medyo naging pisikal pa nga. Tinanggihan ko siya, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at mali akong inakusahan ng pagnanakaw sa galerya para pilitin akong umalis. Babae lang akong mahina at walang malapitan. Wala na akong magawa. Wala na talaga akong paraan. Nakikiusap ako sa inyong lahat, nakikiusap ako sa media, na ipaglaban ng hustisya para sa akin. Bilang isang kasapi ng pamilya Joe, nararamdaman ko rin ang matinding sakit at kahihiyan. Si Joe Yian, hindi lang niya pinalsipika ang kanyang pagkakakilanlan, kundi nilinlang din ang pamilya Shen. At ngayon, gumawa siya ng mga ganitong ilegal at immoral na gawain, napakasama ng moral. Nakatayo ako rito ngayon upang kumatawan sa pamilya Joe na inuuna ang katuwiran kaysa katapatan sa pamilya. Hinihiling ko sa pamilya Shen at sa batas na bigyan tayong lahat ng isang makatarungang paliwanag. Hindi natin dapat tiisin ang pagkakaroon ng ganyang basura. Medyo magulo sa labas. Handa ka na ba? Harapin ang mga hamon ng diretsyo. Kakayanin natin anuman ang dumating. Tara na, mahal. Lumabas tayo at tingnan. Ikaw, bakit bigla kang formal? Sa harap ng media, ayon sa kasunduan natin, kailangan pa rin nating magpanggap. Kung hindi, hindi ito makakumbinsi. Puntiha. Ano ba ito? Bakit ka ba nagagalit ngayon? Ginoong Joe, tungkol sa mga alegasyon ng sexual na panliligalig, ano ang masasabi mo? Binibining Shen, ang asawa mo ay inaakusahan ng mga ganitong seryosong krimen. Alam mo ba, pipiliin mo ba ang diborsyo? Tahimik. Tungkol sa mga alegasyon laban sa asawa ko, si Joe Yian. Isa lang ang sasabihin ko, ako. Si Shen Yanwen. Sa aking personal at sa reputasyon ng pamilya Shen, ginagarantiya. Nang walang kondisyon ang karakter ng asawa kong si Joe Yian. Binibining Shen, hanggang kailan mo siya hahayaang linlangin ka? Hanggang kailan? Malinaw na ang ebidensya ngayon. Tungkol kay Ginoong Zhou at sa mga alegasyon ni Binibining Lifayer, ako at ang pamilya Shen ay alam na.
Sa pagkakataong ito, mayroon din akong ilang kawili-wiling ebidensya at katotohanan. Iniisip ko kung gusto ng lahat na marinig ito. Anong ebidensya ang mayroon siya? I-film mo, i-film mo. Ian, alang-alang sa nakaraan. Pakiusap pakawalan mo ako ngayon. Kinuha ko ang mga painting at materyales na iyon. Babayaran kita. Pangako babayaran kita. Huwag mo lang akong idemanda. Gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Kaya ganyan pala ang nangyayari. Peke yan! Na-edit, pinalsipi ka. Siya yan, pinatungan niya ako. Na-edit. Pinalsipi ka. Well, mayroon akong pangalawang clip dito. Kunin ang pinakamahusay na hacker. Gawin ang mga peking account na walang kapintasan. Sisiguraduhin kung wala siyang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Magaling. At ang paratang ng sexual harassment, mananatili ako dito kahit ano paman. Kahit hindi ko siya masira. Papagdusahin ko pa rin siya. Tingnan natin kung gusto pa ni Shen Yanwen ng asawang maraming karumihan. Si Shen Yanwen dapat ay akin. Kapag nakontrol ko na ang pamilya Zhou at ibagsak si Zhou Yian, babalik siya sa akin sa huli. Binugbugan mo ako? Binugbugan ka. Kung wala kang masamang intensyon, paano mo ako naiwan ng ebidensya? Ito ay tinatawag na kusa kang nagpahirap sa sarili. Teka, may mas kapanapanabik pa. Ito ang kamakailang abnormal na daloy ng pondo ng Zhou Corporation, pati na rin ang mga financial transaction ni Mr. Zhu Dingran sa maraming shell company at underground banks. Wala akong choice kundi ilagay ang katuwiran kaysa sa pamilya. Sa pamamagitan nito, pinapaalalahanan ko ang lahat ng kumpanya na may financial dealings sa Zhou Corporation at kay Mr. Zhou Dingran mismo, na muling suriin ang kanilang risk reports upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkalugi. Zhou Yian, sinungaling ka! Ito ay paninirang puri at paggawa ng peking ebidensya. Iyan ay dagdag na krimen. 1. Mr. Zhou Dingran. Walang silbi ang pagtatalo sa harap ng ebidensya. Ito ay tinatawag na ang gumagawa ng masama ay magwawakas. Magkita tayo sa korte. Walang kwenta kang tanga. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang pundasyong itinayo ng mga henerasyon ng pamilya Zhou ay masisira dahil sa'yo. Walang utang na loob na anak. Bumagsak ang stock price, nawala ang market cap ng daan-daang milyon. Tapos na ang kumpanya, at tapos ka na rin. Hindi, Tay. May pagkakataon pa ako. Maaari kong ipaliwanag, Tay. Ipaliwanag? Sa ano mo ipapaliwanag? Ang mga recording at ebidensyang iyon ay pawang matibay na ebidensya. Umalis ka sa pamilya Zhou. Wala akong anak na katulad mo. Tatay. Tapos na. Lahat tapos na. Zhou Yian. Sa iyo ito lahat. Lahat ay kasalanan mo. Zhou Dingran, nasaan ang pera? Ang pera ko? Para sa pagtakas? Hinahanap na ako ng pulis. Kung hindi ako tatakas ngayon, mapapabilang ako sa kulungan. Umalis ka? Pera? Wala na akong kahit isang sentimo. Ang bahay at kotse ay lahat na freeze. Lahat ay dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa tanga mong ideya, mapapasok ba ako sa ganitong gulo? Sinabihan mo akong seduktuhin siya. Pinilit mo akong magbigay ng maling testimonya. Ngayon, gusto mong umiwas sa responsibilidad? Managinip ka. Kung hindi ka gaanong sakim, paano magkakaroon si Zhou Yian ng ebidensya laban sa'yo? Sinira mo ako. Hindi ko ito matatanggap. Ako ay ang lehitimong anak ng pamilya Zhou. Dapat ay akin si Shen Yanwen. Zhou Yian. Ang hindi ko makukuha, ikaw rin ay hindi magkakaroon ng madaling panahon. Mayroon pa akong isang huling paraan. Tingnan mo ang painting na ito. Ang lakas ng mga kulay. Kahit na ang brushwork ay hindi pa ganap, ang sigla ay kapansin-pansin. Onghong. Medyo katulad ng iyong mga naunang gawa. Nakita mo na ang mga naunang painting ko? Nag-research lang ako ng kaunti. Hindi inaasahan na mag-aalala ka sa akin ng ganoon. Binibini, Ginoo! Tumawag si Shen Lao. Sinabi niya na ikaw ay humaharap sa lahat ng problemang ito at nagtrabaho ng mabuti. Siya ay espesyal na nag-ayos para sa iyo ng isang maikling biyahe sa hot spring. Alis bukas. Mag-relax ka ng mabuti. Gusto mo bang pumunta? Okay lang kung ayaw mo. Huwag mong sabihin iyan. Matagal na tayong nagtatrabaho, sa wakas ay may pahinga. Sige. Tara na. Sinanga. Mahusay, mag-empake na ako ngayon. At ang aking drawing board. Baka sa pagkakataong ito ay makakahanap ako ng ibang inspirasyon. Zhou Yian, tanga ka. Wow, ang ganda ng kapaligiran dito. Tahimik. Sa wakas walang mga abala sa atin. Pagod na pagod ako lately. Dapat akong magpahinga. Sa tingin ko. Sa'yo, hindi ako napapagod. Parang lagi kitang iniistorbo. Ang gulo ay hindi lumalapit sa'yo.
Ikaw ang hinahanap nito, pero mahusay mong hinarap. Anong problema? Wala. Nagpadala ng mensahe ang hotel. Sabi nila para masiguro ang kaligtasan at karanasan ng mga bisita, kailangan kong bumaba para sa survey. Puna ng ilang impormasyon. Bababalik ako agad. Maghintay ka dito. Si, Alis na ako. ang bilis. Miss Shen, Mr. Zhou, naghanda ng inumin para sa'yo. Nakatutulong ito sa pagtulog. Salamat. Si Zhou Yian ay talagang nagiging mas maalalahanin. Naku, may lason itong juice? Nianwen, huwag kang matakot. Ako ito. Tayo ang tunay na magkasintahan. Lumayo ka. Bitawan mo. Anong nangyayari? Anong sabi ng tauhan ng hotel? Walang ganoong survey. Naku, naloko tayo. Ha, Nianwen. Tingnan mo, wala nang Zhou Yian na mang-aabala sa atin. Sa wakas, pwede na tayong magkasama. Nakakadiri. Lumabas ka. Nakakadiri? Nakakadiri ako? Yung lalaking si Zhou Yian, hindi ba siya nakakadiri? Ano bang meron sa kanya para maging karapat-dapat siya sa'yo? Ano bang meron sa kanya para makuha lahat mula sa pamilyang Shen? Hehe, kapag nakuha na kita, para maging tapos na ang usapan. Tingnan natin kung gusto pa ng pamilyang Shen ang kanilang maruming apo. Tingnan natin kung gusto pa ni Zhou Yian ang babaeng nahawakan ko na. Sa oras na yon, wala kang choice kundi manatili sa akin ng masunurin. Heh. Buisit. Joe Dingran, tigilan mo yan. Hayop ka. Naglakas loob kang hawakan siya. Papatayin kita. Hindi! Mali ako! Tigilan mo ako! Maawa ka! Tigil! Dalawang lalaki, pumunta kayo. Dalin si Joe Dingran. Tawagan ang pulis. Tara, tumayo ka. Kumusta ka, Nianwen? Okay ka lang ba? Okay lang, nandito ako. Yan. Okay lang. Nianwen, ihahatid muna kita sa ospital. Nasaan si Zhou Dingran? Dinala siya palayo. Huwag mag-alala. Zhou Yian, sa tingin mo nanalo ka? Sa panaginip mo, ang nanay mo ay kabit. Ikaw ay anak sa labas. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay marumi, kahiya-hiyang dugo. Hahaha, sa tingin mo ang pamilya Shen mo ay mataas at makapangyarihan? Pinakasalan pa rin nila ang anak ng isang kabit. Hahaha, ang laking biro. Kayo lahat ay isang biro. Kaya siya ay anak ng isang kabit, kaya pala siya ay napakatuso. Magaling siyang umangat. Ang nanay niya ay tiyak na hindi mabuti rin. Bakit pa siya naging kabit kung hindi? Ang pamilya Shen ay tiyak na bulag. Tinanggap ang katulad niya bilang manugang. Nanay. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Dahil pinapaalis kita at pinagdusa mo ang masamang pangalan. Binibini, nagamit ko na lahat ng mga yaman at koneksyon ng pamilya Shen. Nalaman ko lahat mula noong mahigit 20 taon na ang nakaraan tungkol sa nanay ni Zhou Yian at ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang ama. Narito ang mga orihinal na liham, mga kasunduan, at mga testimonya ng saksi. Yian, tingnan mo ako. Ito ang lahat ng impormasyon na nahanap ni Katie tungkol sa iyong ina. Ayon sa aking investigasyon, ang iyong ina ay hindi kailanman ang ibang babae. Ang iyong ama, habang nililigawan siya, sinadyang itago ang katotohanan na siya ay nakatuo na sa ina ni Zhou Dingran. Nang maglaon,
Ang panig ng ina ni Zhou Dingran ay nagbigay ng presyon. At para sa kapakanan ng pamilya, ang iyong ama ay malupit na iniwan ang iyong ina. Ganon pala iyon. Ang aking ina ay hindi kailanman maninira ng tahanan. Nagsinungaling sila sa akin. Ginamit nila ang aking ina. At pagkatapos ay binaliktad at sinisi siya. Sa loob ng mahigit 20 taon, ang aking ina ay maling inakusahan. Gusto niyang malinis ang kanyang pangalan hanggang sa kanyang kamatayan. Naramdaman niya na may utang siya sa pamilya Zhou. Hindi ko alam. Ang tunay na mga biktima ay ang aking ina at ako. Ngayong alam mo na, ang mga dapat makaramdam ng hiya ay ang mapagkunwari, duwag. Walang pananampalatayang lalaki at ang pamilya Zhou. Ikaw at ang iyong ina ay laging walang sala. Nian Wen, salamat, kung hindi dahil sa iyong tulong. Buhay ko sana ay ginugol ko sa isang kasinungalingan. Buong buhay ko, durog sa ilalim ng label ng bastardo. Salamat. Yian, lakasan mo ang loob. May mahirap pa tayong laban na hinaharap. Babawiin natin ang kawalang sala ng iyong ina. At katarungan ng ganap. Si. Sa lahat ng mga kaibigan sa media na nag-aalala tungkol dito, at sa mga netizen, narito ako ngayon upang linawin, hindi upang makakuha ng simpatya, kundi para sa aking ina, para sa katotohanan at katarungan. Ito ay mga sulat na isinulat ng aking ama gamit ang kanyang sariling kamay noong mga panahong iyon. Ito ay mga hindi pantay na kasunduan pinilit niya ang aking ina na pirmahan para sa kapakanan ng pamilya. Ito ay mga testimonya mula sa mga nakakaalam. Ang aking ina ay mabait at matatag sa buong buhay niya, pinalaki akong mag-isa, hindi siya gumawa ng anumang makasama sa iba. Ang tanging kasalanan niya ay marahil ang paniniwala sa matatamis na salita ng isang lalaki. Hindi dapat siya magpasan ng hindi makatarungang label ng ibang babae, kahit sa kamatayan. Ngayon, ako at ang aking asawa ay narito upang linisin ang pangalan ng aking ina. Hindi siya ang pangatlong partido, siya ang biktima. At umaasa ako na ang mga minsang nagkamali ng pagkakaintindi at ng insulto sa kanya ay makakaalam ng katotohanan. Umiiyak ako. Kawawa naman ang babaeng iyon. Sobrang kaawa-awa. Buti naman, Joey-Ann. Mali kami sa'yo. Pasensya na. Nanay, nakita mo ba? Lumabas na ang katotohanan. Mula ngayon, ang iyong anak ay kayang itaas ang kanyang ulo. Guro, handa na ang lahat. Babalik na ang ginang. Mabuti. Mahal. Ang ganda mo ngayon. Ibig sabihin hindi ako maganda dati. Hindi. Maganda ka naman dati. Pero ngayon mas gumanda ka. Nian Ben. Isang taon na ang nakalipas ngayon. Nabubuhay ako sa pangalan ng iba na may pagkabalisa at pangamba. Napadpad ako dito. Hindi ko akalain na iyon pala ang tunay na simula ng aking buhay. Sa taong ito na magkasama tayo, napagdaanan natin ang maraming unos at mga sandali ng kawalan ng katiyakan at nagkamit ng hindi inaasahang tiwala at pagmamahal. At pag-unawa. Ikaw ang sa aking pinakamababang sandali, nagbigay sa akin ng dignidad. Ikaw ang noong pinagdudahan ako ng buong mundo, tumabi sa akin ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng katotohanan, na nagbigay daan sa aking ina at sa akin na mapawalang sala. Ngayon, sa ating unang anibersaryo ng kasal, nais kong iwaksi ang lahat ng anino at pagtatago ng nakaraan. Hindi ako si Zhou Dingran. Ako ay si Joey-Ann lamang, isang ordinaryong lalaki na mahal ka. Nian Ben. Maari ba, ngayon, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging tunay na ako, nagugulin ang natitirang buhay ko sa pagmamahal sa iyo, at maging asawa mo sa lahat ng kahulugan. Regalo sa anibersaryo.
Buksan mo. Yan. Ito ang iyong pagkatao at karangalan ng iyong ina. Nabawi ko na ito para sa iyo. Niamben, salamat, mahal kita. Mahal na mahal kita. Baliw. Mahal din kita, Zhou Yin. Nanay, nakikita mo ba? Hindi na ako ang walang tahanang anak sa labas. Mayroon akong mahal, mayroon akong tahanan, malapit na, marahil, magkakaroon ng isang munting buhay na may dugo natin. Dito ako nararapat.